Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. I-reveal lang po natin yung mga dating beneficiary ni Daddy Frankie na kung saan mga kababayan ay binago po yung buhay nila. Yung mga buhay nila noon ay wala ng pag-asa, ngayon ay naibalik na po nila sa dating buhay kung anong meron sila. Uumpisan natin mga kababayan kay Kuya Oliver. 20 taon na nakapiit sa kanyang selda. Selda, sabi ko mga kababayan, kasi nagmistulang isang bilanggo si Kuya Oliver kung titingnan natin mga kababayan. Dahil sa isang panawagan sa Team Daddy Frankie at minabuti ni Daddy Frankie na ito'y puntahan kasama ng buong team para syempre i-rescue ang ating kababayan na si Kuya Oliver. Eto mga kababayan, ang mga kaganapan noon nung siya ay nakakulong sa kanyang piitan. At ito naman mga kababayan, si Ate Tintin, kung saan ay nakita natin sa lansangan na nagwawala, nagmumura at hindi niya alam ang kanyang ginagawa at mga sinasabi. Dahil may isang Daddy Frankie, nirescue natin si Ate Tintin para dalahin sa ating shelter nung kasalukuyan na pwede pa tayong magdala sa mga katulad nila. Pinagamot, pinaliguan, binihisan at mabago rin ang kanyang buhay. Binalik-balikan lang natin mga kababayan, balik tanaw lang tayo sa mga pangyayaring ganap sa buhay nila noon na walang pag-asa. At ngayon, isa na rin si Ate Tintin na nakarecover at nabigyan na ng pag-asa at bumalik sa dating buhay. Meron siya. Ito yung mga ganap niya noon na hindi mo siya makausap ng tama, nagwawala, nag-iingay, nagmumura. Pero si Ate Tintin ay isang successful na ganap na magaling na. Isang basihan na dahil sa tulong ng isang Daddy Frankie at katuwang ng kanyang team, mga kababayan. At ito naman, si Ate Nida, balik tanaw tayo sa kanya. Nung araw na pinuntahan namin siya ni Boss JB at ni Boss Tax, ito po ang tumambad sa atin. Pinagsasaksak ang bigas, sinaboy, tinapon, at samut-saring mura ang aming inabot. Hanggang sa labas, hindi pa siya nakakontento, sinakal si Boss JB. At wala po kaming nagawa, kundi umawat at ikalma. Pero sawing palad, hindi po namin siya napakalma at minabuti na rin namin na isang guni kay Daddy Frankie. At isa na rin siya magandang kinabukasan dahil napagawa na siya ng bahay ni Daddy Frankie. Katulad ni Kuya Oliver, may sarili na silang bahay. Binago ang buhay, pinagamot, binihisan, pinaliguan. Kung titignan nyo noon ang buhay nila, tila wala ng pag-asa. Wala nang ganap na mangyayaring maganda. Pero dahil sa isang Daddy Frankie, nangyari ang lahat ng pagbabago sa kanila. Isa lang po ito na patunay na si Daddy Frankie, pag tinulungan kanya, hindi kanya basta-basta bibitawan hanggat makita niya ang pagbabago ng iyong buhay. Kaya dito na lang po kami natuwa dahil yung dating matapang ay ngayon ay kampante na at kalmante na. Isang patunay mga kababayan na hindi po sinukuan ni Daddy Frankie si Ate Nida. Kaya maraming salamat din mga kababayan sa mga sumusuporta sa kanya, sa mga sponsor natin na nagmamahal sa kanya. Eto na yon, na dating walang pag-asa, pero nakanta na natin yung hustisya, nakita na natin yung pagbabago sa kanya. Yan po ang isang tatak ng Daddy Frankie, na hanggat kaya ng tulungan ang isang tinutulungan niya, hindi niya bibitawan yan hanggat hindi niya nakikita na may pagbabago at babaguhin ang buhay. Ito naman si Ate Dangdang. Si Ate Dangdang naman mga kababayan, nung pinuntahan ng team ito ay nagtatatakbo sa bukid. Hanggang sa na-rescue din natin dahil sa pamamagitan ng kanyang tatay na pumayag na dalahin sa bahay ni Daddy Frankie.
Parehas na senaryo. Pinagamot, pinaliguan, pinakain, binihisan. At nakikita naman natin ngayon ang tunay na pagbabago ni Ate Dangdang na noon hindi natin makausap ng maayos. Hanggang dumating yung punto na pati si Tatay Rudolph at saka ni Ate Laika ay isa na rin beneficiary ni Daddy Frankie. Sa isang pamilya, 3 beneficiary ang tinutulungan ni Daddy Frankie. Nakakatuwa, nakakaiyak dahil sa mga ganap na hindi mo inaasahan magbabago sa buhay nila. Pero nandito na, nakikita ng dalawang mata natin yung tunay na pagbabago ni Ate Dangdang. At salamat sa Panginoon dahil may instrumento siya dito sa lupa at ginamit katawan lupa ng isang Daddy Frankie para ipamahagi sa mga kababayan natin na kaus sa buhay at wala ng pag-asa. Kaya bibigyan ng pag-asa ang mga katulad nila. Kung yung buhay nilang masalimuot noon, ngayon ay bibigyan natin ng ngiti at ibalik sa buhay meron sila dati. Yan ang tatak ng isang Daddy Frankie, mga kababayan. At sa lahat ng nagmamahal sa team namin, nagmamahal sa team Daddy Frankie, maraming salamat po dahil kayo ang dahilan kung bakit nangyayari lahat ng ito. At balik tanaw naman tayo kay Teacher Sally. Si Teacher Sally, nung natagpuan po natin sila, senaryo din na nakakulong na parang si Kuya Oliver. Nakapiit dyan sa isang masikip na may rehas na hindi talaga alam ang kanyang ginagawa. Hubot-hubad, hindi makausap ng maayos, hindi makasagot ng maayos sa mga tanong ni Daddy Frankie. Pero ngayon, nabigyan siya ng pag-asa. Pinagamot, binihisan, pinakain, binigyan ng pangpuhunan para mag-umpisa sa buhay katuwang ng kanyang mga anak at kanyang asawa na si Tatay Simon. Isa din patunay, mga kababayan, na binigyan siya ng pag-asa ng isang Daddy Frankie. Hindi siya binitawan hanggat hindi siya makarecover at hanggang hindi siya bumalik sa dating buhay meron siya. Maraming salamat ulit sa mga nagmamahal, kay Teacher Sally, sa mga sponsor na nagbigay tulong para sa pampuhunan para makapag-umpisa sila sa buhay na meron na sila ngayon. At sana hindi nila mapabayaan. Eto naman si Ate Cathy at ng kanyang anak na si Ate Angela. Madamdamin, madugo, madamdamin na pag-rescue natin kay Ate Angela noong panahon na pinuntahan natin sila para maialis sa salimuot at bangungot na sa loob ng 19 taon ay nandyan lang siya sa loob ng kanilang bahay na wala ng pag-asa, hindi na lumalabas, hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Dahil sa tulong ng isang Daddy Frankie katuwang ng team, na-rescue natin si Ate Angela at maibalik sa kanyang ama. Bagamat hiwalay na silang mag-asawa, pero ginawa pa rin ng paraan ni Daddy Frankie para bigyan ng pag-asa ang batang si Ate Angela. Ngayon, nakakausap na siya. Nasasanay na siya na makipagsalamuha sa mga tao at nasasanay na rin siya na nakakausap ang team at nakasanay na rin siya na nakakausap si Daddy Frankie. Salamat ulit sa mga nagmahal, lalong-lalo na sa ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ang team dahil natagpuan natin si Ate Angela. Dahil sa kanyang edad, sa kabataang edad, ay mapapigyan siya ng pag-asa at ngiti sa buhay. Kaya ganoon na lang ka-emosyon ang kanyang ama na si Tatay Alan.
balik tanaw din tayo kay Ate Lisa. Si Ate Lisa ay natagpuan lang din natin yan mga kababayan sa lansangan. Hindi siya makausap ng maayos, malayo sa tanong ang kanyang sagot, pero hindi sinukuan din ni Daddy Frankie hanggang dalhin nga po ito si Ate Lisa sa bahay ni Daddy Frankie. Isang senaryo lang din ang nangyari tulad ng mga ginawa sa mga ibang beneficiary ni Daddy Frankie. Tinagamot, binihisan, pinakain hanggang maibalik sa buhay meron siya dati. Yan po ang isang kwento ng Ate Lisa na wala ng pag-asa, nasa lansangan, laboy, hindi nakakakain sa tama. Pero dahil sa isang Daddy Frankie, naibalik natin siya sa kanyang pamilya, napakain na bihisa. Kaya lubos-lubos din po kami nagpapasalamat sa mga nag-abang ng kwento ng buhay ni Ate Lisa. Eto naman mga kababayan, ang natagpuan natin sa Alaminos, Pangasinan na si Ate Maricel aka Purapur. Hindi rin siya natin makausap ng maayos, matino. Halos sagot niya sa mga tanong ni Daddy Frankie at ng team ay tawa, alakhak, masayahin si Ate Maricel aka Purapur nung time na ating ni-rescue. Binigyan din na siya ng pag-asa ng isang Daddy Frankie. Pinagamot, binihisan, pinakain. Yan po ang kwento ni Ate Maricel. Gala din po yan sa Alaminos, Pangasinan. Kaya ngayon, naibalik na natin sa kanyang pamilya at isa na rin siya na nagninegosyo doon sa lugar nila. At sana piling natin na mas maayos pang pamilya ang meron siya. Dahil sa pamamagitan ni Daddy Frankie, nag-usap-usap silang magkakapamilya, nayakap ang mga anak niya. Kaya labis-labis din po kami natutuwa dahil may isang Daddy Frankie. Eto naman si Teacher Mary Jane. Panawagin din ito sa team. Nung pinuntahan namin, ganyan ang ganap. Wala sa sarili, naglulundag. Kaya minabuti rin ng team at ni Daddy Frankie na puntahan si Teacher Mary Jane. Ngayon, si Teacher Mary Jane ay maayos na. Pinagamot, pinakain, binihisan. At darating yung araw na siya ay nagpaplano na mag-apply ulit para makapagturo. Dahil ganap na nga magaling si Teacher Mary Jane. Isa lang po yan sa patunay na yung mga wala ng pag-asa at hindi na umaasa na gumaling sila ay dahil sa kagustuhan ng Panginoon ay nandyan ang isang instrumento niya na ginamit si Daddy Frankie, katuwang ng buong team. Ito naman si Al Polibic, the Angel of God. Hindi siya makausap ng matino. Hindi siya mapagsabihan. Ang sinusunod niya lang yung alam niya. Isa rin po yan na binago, na anak ni Teacher Sally. Binago ang buhay hanggang sumunod dahil sa kinabukasan, dahil sa isang Daddy Frankie. Kaya ngayon, maraming salamat at dahil nandyan kayo na nakasuporta at hindi bumibitaw sa mga programang ginagawa ni Daddy Frankie. Patunay na yung mga taong wala ng pag-asa, pwede pang mabigyan ng pag-asa. Huwag lang natin silang sukuan. Mahalin natin sila ng isang normal. Maraming salamat mga kababayan at pagpalain po tayo ng may kapal.